sanglaang ATM kung saan pumapasok yung aking sahod, yung aking mga natatanggap na allowance. So, naranasan ko po yun na magsangla ng ATM sa tao. So, hi guys! Welcome po ulit sa aking channel. Celine Malakay po. Simplify Happiness, simpleng buhay, buhay na walang arte, less stress. Join me guys sa aking simpleng vlog for today sa magandang buhay po sa ating lahat. So ano ba yung aking gustong share o ibahagi sa araw nito? So yun, ito ay tungkol sa, sangla ng ATM. So, alam nyo guys, may napanood kasi akong isang content creator or vlogger na naikwento niya doon sa kanyang vlog na naranasan niya magsangla ng or kasalukuyan nakasangla yung kanilang ATM na mag-asawa. So, ako rin po, naranasan ko rin po iyon. So, mahirap ang nakasangla ang ATM kung saan pumapasok yung aking sahod, yung aking mga natatanggap na allowance. So, naranasan ko po yun na magsangla ng ATM sa tao. So, dati po nagkaroon ako ng vlog tungkol dito at may mga nagtanong doon kung saan nasasangla. So, yung minsan kung saan na isasangla ang ATM. So, meron po na mga nagsasangla ng ATM doon mismo sa working place nyo. Minsan may mga nagpapautang tong kapwa-empleyado namin at minsan yung mga talagang nagpapautang sila ng pera na isasangla ng ATM po. So mahirap po 'yun kasi unang-una sa lahat, pagka kailangan ko sumahod, kailangan ko antayin yung tao kasi nasa kanya ATM ko. So ipagkakatiwala mo dun yung ATM card mo plus yung PIN number mo at pagka pumasok yung sahod, sa kanya ko kukunin, pipila ako sa kanya para makuha ko yung sahod ko kasi marami kami nakasangla yung ATM. Alam nyo guys, talagang sabi ko pag nakuha ko yung ATM ko, eto guys, baka makatulong kasi ito sa inyo guys. Pag sabi ko, makatulong sa inyo to guys, pinangako ko talaga na sabi ko pag nakuha kita, ayoko na talaga kasi ang hirap talaga, grabe. Alam mo yung ang hirap, sobra. So, yun nga, napanood ko nga isang content creator na gano'n na kwento niya nakasangla until now, nakasangla yung kanilang ATM. So, ito, baka ikaw ay naging kagaya ko po at ito ay makatulong sa inyo yung bibigay ko na tip. Again, ito po ay personal na experience, hindi po ako financial guru, but ako ay nagkaroon ng konting kalinawan sa tamang paghawak ng pera sa tulong ni Lord, yung ating tunay na nagbibigay sa atin ng blessing. So, ito na guys, so start na natin. So, ito ay paano ba natin matubos yung ating ating ATM, kung paano natin maiaahon ito sa ating pinagsanglaan. So yun nga po yung tama na na word do na paano ba natin maiwasang maisangla or paano natin maitutubos yung ating ATM. So yan, number 1, pray for our financial life. So dapat talaga ipag-pray natin yung ating financial na o yung ating buhay na pananalapi. So sinabi ko nga po doon sa mga previous vlog ko na talagang magulo, masalimuot yung aking buhay financial. Talagang pinag-pray ko po talaga yun, iniyak ko talaga kay Lord. Talagang grabe talaga yung mga pagsubok na dinaanan ko sa aking buhay financial na talagang masalimuot talaga. At ako'y naniniwala talaga, so kanya-kanya naman po tayong paniniwala na dapat talaga connected tayo doon sa tunay na nagbibigay ng blessing. So dapat yun, pag-pray natin, ask for guidance na kay Lord na yung ating buhay financial maging maayos. So number 2, so dapat mag-set tayo ng goal na matubos yung ating ATM. So yun, talagang nag-set ako talaga na dapat ganitong tayo, yung goal ko, yung kagustuhan ko na matubos yung aking ATM. So dapat ganun yung ating mindset. May prayer ka, tapos yung mindset mo na matubos yung ATM mo talaga, yung goal mo, at yan talagang matutubos. Talagang yung goal mo, yung pagpupursige mo, yung paghihirap mo, at matutubos yan. Kailangan ganun lang nakaset talaga yung goal mo. So dapat yung plano mo talagang pinag-pray mo rin. So number 3, magbawas ng gastos. So yun talaga, isa talaga sa naging tulong kung bakit ko natubos yung aking ATM. Nagbawas talaga ako ng gastos. So nag-concentrate muna ako dun sa poor needs ng family muna. So ano ba yung mga talagang tinanggal ko? Kasi before guys, yung ngayon na may nagpapagawa ako ng bahay, nagpapaaral ako ng anak, plus bumibili ako ng mga appliances na hindi ko naman nagagamit, kagaya po ng halimbawa nauso ang mga VHS, so nag-upgrade ako, naging DVD, nag-upgrade ulit, naging DVD component. Naalala ko yun na hindi ko naman siya nagagamit kasi working na po ako, so wala akong time sa bahay, parang nasira na lang siya. And then plus bumili pa ako ng yung parang mga speaker na malalaki na hindi naman din ako makakanta kasi pag nasa bahay naman ako, naglalaba ako. So nagbawas muna ako ng mga talagang hindi talaga mga kailangan. For example, yung mga noon kasi pag may okasyon, magpapasko, magpipiesta, kailangan ng mga bagong damit, mga bibili ko yung kahit na wala akong pera, hanap talaga ako ng paraan para makabili ng
mga bagong damit para sa aking mga anak, sa akin, sa family ko. So, pwede naman palang kahit na yung lumang damit na lang din naman ang isuot mo, wala namang masama pala doon. So, ngayon talaga, hindi na talaga ako bumibili ng mga bagong damit pagka yung mga peak season. Kasi why? Kasi mas mahal napapamahal ka. Pwede ka naman pa walang bumili kahit yung mga ordinaryong araw lang. So, at talaga naghahanap po talaga ako ng sale. So, yun sa isang inanong ko na pag magbe-birthday, hindi naman bagong So, yun nga, dapat talaga magkaroon tayo ng hindi pwede naman palang hindi bago ang damit kapag ka mga magbe-birthday noon, kailangan ba talaga magbagong damit ka? So, magbagong damit ka. So, yun yung talaga isa sa tinanggal ko na mas madalas ako nun sa mall. So, ngayon, napakadalang ko na pong pumunta sa mall. Mas gusto ko pa talaga dito sa loob ng bahay para maiwas sa gastos. But, yung mga anak ko naman yan, enjoy rin naman nila dito kasi ayaw rin naman nilang maghala. So, yun talaga na napaka-importante na magbawas ng gastos at doon na lang tumutok sa needs para maiwasan mo maisangla ang iyong ATM. So, number 4, dapat magdagdag ng extra income. So, yun talaga, proven ko talaga yun. Kasi naranasan ko kung magtinda-tinda, mag-alok-alok ng mga beauty product. Yun. So, yung mga sikat na beauty product, tsaka yung mga sikat na plastic, yung mga container. No? So, yun, nagbenta-benta po ako nun, yung Avon at Tupperware. So, yun, kahit paano, may pumapasok sa aking extra kita. Naranasan ko rin po magkaroon ng maliit na tindahan. But sad to say, sinarado ko po yung aking maliit na tindahan for some personal reason. Pero maganda yun na patakbo ko po ng maayos. Hindi naman po yun na at kailangan ko lang talagang isarado siya. At yun, nagtinda-tinda ako ng mga beauty product. Kahit paano, yun nakatulong sa akin para matubos ko yung aking yung ATM. Sa kasalukuyan ngayon, meron po akong bagong extra na bukod dito yan, pag YouTube natin, kahit paano may pumapasok at yung aking ATM sa aking kung saan pumapasok yung aking YouTube na sweldo, nagagamit ko po yun at pinaipuntan na rin po ako kahit paano sa aking pag-YouTube. So yan, sa mga kagaya ko rin ng mga nanay dyan na gustong mag-vlog, so try nyo lang, wala naman po masama at yun ay makakadagdag ng kita at para maiwasan natin maisangla yung ating ATM. So alam nyo guys, talaga, kailangan talaga may kahit paano may extra kang pumapasok bukod dun sa iyong sahod. So, mahirap kasi talagang yung sweldo por sweldo, sagad na sagad. So, kaya ako na isang lahat talaga yung ATM ko kasi talagang may mga mali talaga ako mga desisyon sa paggastos. So, ayan. So, number 5, ayan, pagka nakahawak ng pera, mag-budget. So, napaka-importante pala talaga nun guys, na bago mo gastusin yung pera mo, isulat mo muna yung mga pagkakagastusan mo. Kasi, why? Hindi ka mamamali kasi doon talaga mailalagay sa tama. So ito again guys, ayan, dahil nga sa tayo ay natuto na at nakaranas din tayo ng sangla ATM. So isa sa nakakatulong talaga sa akin ay itong envelope system. So ayan, matagal ko na po itong ginagawa guys. Sobrang luma na rin po ito. Ayan, nakalagay diyan, ayan emergency pa, bills. So ayan, may mga kung ano, ayan. Yung iba wala pang laman. So hinintay pa natin yung susunod nating sahod. So ito yan, at saka ito napakaluma na nitong aking envelope na to. So sobrang tagal na nito guys, napakalaking help din ito sa akin. Alam niyo guys, yun isa sa talaga na makakaano sa atin yung tamang pagbabudget. At mahirap yung, alam mo, ang gulo-gulo talaga ng financial na buhay ko noon. At natuto ako at yung pinagdarasal na dahil sa pagdadasal at talaga isinuko ko talaga at iniyak ko talaga kay Lord yung aking buhay, yung aking financial life. So matuto tayo dun pala sa mga experiences natin sa buhay. So kung hindi naman talaga kailangan at hindi pa talaga na yung mga pagkakagastusan mo, ikat mo at talagang kailangan magpigil ka sa sarili mo. So isa din yung mga halimbawa itong aking na to, cellphone na to. Kailan ko lang din to nabili. So, yung aking, kasi nga kailangan ko naman siya talaga sa pagbablog kasi nga nagpo-full memory na. Pero ito ay, ayan, napag-ipunan ko bago ko pinili. Unlike noon na ako po yung mga financial na nagpapautang ng mga doon pumapatol ako nung dati doon. But now ay natuto tayong mag-antay bago tayo bumili ng mga bagay-bagay sa buhay. So, yun nga lang guys, yung gusto kong i-share. So, yan, maniwala kayo at magdasal na matutubos nyo rin yung ATM nyo na yan. Ako, na-experience ko po yun. At sobrang hirap. Kaya yan, yung mga tip na yan na ginawa ko, hoping na sana yan makatulong din po sa inyo. So yun lamang po yung gusto kong i-share. Again, hindi po ako perfect. Marami pa rin po akong kumbaga yung mga experiences sa paghawak ng pera. But again, kailangan nating matuto at matuto para tayo ay maging maalwan yung pasok ng ating pera. Alam niyo yung pagka yung ating paghihirap, pagpapagod, binibless ni Lord yan. So, basta maging tapat lang po tayo at maging tapat lang po tayo sa ating pamumuhay. So yung buhay nakalugod-lugod. So yun lang po. So thank you. Pagkalugod-lugod kay Lord. So yun sa ating buhay, sa ating mga buhay. So yun, thank you for watching. God bless everyone. So magandang buhay po sa ating lahat.